So ano nga ba ang katangian ng pagmamahal ng Diyos? Number 1, God's love is sacrificial. And number 2, God's love is personal. Sabi sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ibinigay ng kusa ng Diyos ang kanyang anak upang isakripisyo para sa ating mga makasalanan. Pero ito ay hindi isang general action o hindi ito ay isang personal at intimate na action. Ang pinapatungkulan ng kanyang pagsasakripisyo, ang sabi sa talata, ay para ito sa atin. Nagpapakita ito kung gaano tayo ka-espesyal sa Diyos. Ito'y nagpapakita kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Meron nga nagsabi na kung nag-iisa na lang daw tayo dito sa mundo, ay bababa pa rin ang Panginoong Yesus para tayo tubusin. Dahil ang aksyon na yon ay personal sa bawat isa na minamahal niya. Ang bawat isang tao ay mahalaga. Kaya kung ang ibang tao ang tingin sa'yo ay hindi ka mahalaga, kaibigan, alahanin mo na sa paningin ng Diyos, ikaw ay mahalagang mahalaga. Kilala niya ang pangalan mo personally. Alam niya ang weakness mo at mas kilala ka niya kaysa sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Siya ay may plano para sa iyo. Sobrang personal ng approach niya sa bawat isa sa atin. Ginawa niya tayo uniquely for a purpose. Hindi siya basta nag-mass produce kung hindi isa-isa niya tayong inisip. Isa-isa niya tayong dinesign. Isa-isa niya tayong pinlano sa kanyang isip. Hindi ka parang manika na inassemble sa factory na pare-parehas lang. Sabi sa Lucas 12:6-7, hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi kinalimutan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Grabe, kung ang mga ibon ay pinapahalagahan niya, ano pa kaya ikaw na ginawa niya sa kanyang image? Alam mo ba na sa lahat ng kanyang nilikha ay ang tao lang ang hiningahan niya ng buhay? Sobrang ang personal sa kanya. And then sabi diyan, alam ng Diyos ang bilang ng buhok natin. Ako, mahal ko yung aking mga anak, pero hindi ko pagtsatsagaan na bilangin ang buhok nila. Sa kabaligtaran naman, ay alam ng Diyos ang bilang ng ating buhok ng lahat ng tao sa buong mundo. Kaibigan, ganun ka ka-importante sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng patungkol sa iyo. Bakit? God's love for us is personal. Tingnan mo, sabi niya sa John 10:14-15, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Maring hindi natin ma-appreciate masyado itong talata na ito dahil hindi natin naranasan yung magpastol ng tupa. Pero noon sa panahon ng Panginoong Hesus, ay alam na alam nila kung anong klaseng relasyon mayroon ng pastol at ang mga tupa. Ang isa sa characteristics ng isang mabuting pastol noon ay kilalang kilala niya ang kanyang mga tupa. Makita niya pala ang itsura nito kahit sa malayo ay alam niya kung ito ay sa kanya. Alam na alam din niya ang kanyang pangalan kahit marami silang mga tupa. At yung mga tupa naman ay alam na alam din nila yung boses ng kanilang pastol. Kaya kahit sino ang tumawag na estranghero sa kanila, ay hindi nila papansinin. Pero kapag ka ang kanilang mabuting pastol na ang tumatawag sa kanila, ay kilalang kilala nila ang boses nito at sila ay lalapit. Alam mo, sabi ng Panginoong Hesus, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala din nila. Ang ibig sabihin ay, kung sinasabi mo na ikaw ay alagad na ng Panginoong Hesus, ay meron ka ng malapit at personal na relasyon sa Kanya. Naiintindihan mo na ang sinasabi niya sa iyo kapag ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Kanyang salita. Alam na alam mo ang kaibahan ng boses ng dyablo at boses ng Panginoong Hesus. Hindi ka kayang iligaw ng dyablo dahil personally ay gagabayan ka ng Panginoong Hesus at alam mo kung anong sinasabi niya sa iyo sa pamamagitan ng banal na spirito. Grabe, kaibigan, ganun ka ka-personal sa Diyos. Hindi siya malayong Diyos na walang pakialam sa iyo. Maring ang tingin sa iyo ng boss mo ay numero lang o kasangkapan para kumita ng pera. Pero kaibigan, ang tingin ng Panginoong Hesus sa iyo ay kanyang minamahal na tupa,
kapatid, kaibigan, at anak. Na-realize ko kahit wala kang ibibigay sa kanya na kapalit, mamahalin ka pa rin niya. Kahit hindi ka deserving sa pagmamahal niya, mamahalin ka pa rin niya. Kahit ilang beses ka nang sumablay sa binigay niyang opportunity sa'yo, mamahalin ka pa rin niya. Bakit? Dahil mahalaga ka sa kanya. Na-realize ko na maiintindihan lang natin ang pagmamahal na ito kapag nakita na natin siya face to face sa langit. Kaya nga, ang isang pagpapasalamat natin dito sa lupa ay yung katotohanan na kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ay ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ang sinasabi niya sa iyo ngayon ay akin ka. Wala na makakaagaw sa iyo kahit pa ang dyablo. Now, para mas maintindihan natin kung gaano siya ka-personal sa atin, ay pag-usapan natin yung isang propeta sa Northern Kingdom ng Israel. Ang pangalan niya ay si Hosea. Na-realize ko na sa lahat ng propeta ay itong si Hosea ang binigyan ng kakaiba. Sobrang challenging at nakakahiyang assignment. Ano yun? Ang sabi ng Diyos kay Hosea, Hosea, ang iyong assignment ay pakasalan mo ang isang babae na nagbebenta ng aliw. Now, hindi sinabi ng Diyos na ang papakasalan niya ay isang babae na dating nagbebenta ng aliw. Kung hindi, siya ay nagtatrabaho ng ganon sa kasalukuyan. Alam mo, ginawa ni Hosea, pinakasalan niya yung prostitute at ang pangalan ng babae ay Gomer. Nagkaroon sila ng baby boy and then isa pang baby girl and then nagkaroon ulit sila ng isa pang baby boy. At kung titignan natin, parang ang ganda ng kanilang relationship. Kaya lang isang umaga, si Gomer ay nawala. Iniwan si Hosea at ang kanyang 3 anak. Alam mo, sabi ng Diyos kay Hosea, Hosea, ito yung aking plano. Hanapin mo ang iyong asawa at pakasalan mo siya ulit. Wow, grabe! Iniwan na siya at nangalo niya. Pero ito pa ang sabi ng Diyos, hanapin mo at pakasalan mo ulit. Sabi sa Hosea 3:1, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangalo niya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Wow! Sabi sa talata, yung mga Israelita daw ay mahal pa rin ng Diyos kahit na nangalo niya sila. Kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos. Ang ibig sabihin nito, mahal na mahal ng mga Israelita ang sanlibutan. Mas mahal nila ito kaysa sa Diyos na nagligtas at nagmahal sa kanila. At maaaring ang iniisip nila na ang pagmamahal ay yung pagmamahal ng mundo, na ang pagmamahal ay nabibili ng pera. Kapag may pera ako, mamahalin ako ng tunay na mga tao at ako ay sasaya sa buhay. Ang pagmamahal na alam nila marahil ay pag-iipon ng mga material na bagay at karangyaan. Ito yung pagmamahal sa sarili ng sobra. Pero ganun pa man ay sinabi ng Diyos na ipakita mo sa kanila na mahal ko sila kahit na sila ay nangalo niya, kahit na sila ay nagmamahal dyan sa sanlibutan. At kahit na paulit-ulit sila, ay mamahalin ko pa rin sila. Now, sa paanong paraan ipapakita ng Diyos yung pagmamahal niya? Ang sabi niya kay Hosea, hanapin mo at pakasalan mo si Gomer ulit. At ganun nga yung ginawa ni Hosea. Hinanap niya kung saan-saan yung kanyang asawa hanggang sa makita niya ito. Alam mo kung saan niya nakita? Nakita niya ito sa isang auction yard na pinagbebentahan ng mga sex slave. Marahil sabi niya sa nagbebenta, Sir, asawa ko ito eh. And then sabi sa kanya, wala akong pakialam, sa akin na siya. At ngayon ay binibenta ko na siya at ito yung aking presyo. Alam mo, na-realize ko, si Gomer maaring hindi makatingin kay Hosea. Hiyang-hiya at iniisip niya, hindi pwedeng gawin ito ng aking asawa. Pagkatapos ng aking pagtataksil sa kanya, ay bibilin niya pa rin ako. At lalo na sa presyo na gusto ng aking amo. At hindi lang yon, kailangan niya talunin din yung ibang mga bidder para mapasakay niya si Gomer. Pero para kay Hosea, gagawin niya ang lahat para kay Gomer. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya ang nanalo at binayaran niya ng 15 pirasong silver at ilang barley at alak ang may-ari kay Gomer. Now, imaginein mo yung emotions nilang dalawa. Nai-imagine mo ba yung pain, yung sakit, yung embarrassment
yung kahihiyan sa kanilang dalawa. Hindi lang kay Gomer, pati na rin kay Hosea, na maaaring iniisip niya na parang wala na akong mukhang ihaharap sa aking mga magulang, kaibigan, parang wala na akong pride at karapatan na maging masaya sa buhay. Pero hindi, mahal ko si Gomer at ito ang kalooban ng Diyos, kaya susunod ako kahit anong mangyari. Imaginein mo din yung feeling ni Gomer na hindi ko kayang tanggapin yung pagmamahal niya sa akin. Sobrang undeserving ako. Pero sabi ni Hosea, kung kinakailangan biling kita ulit, ay gagawin ko, mapasa akin ka lang ulit. Kaya kinuha niya si Gomer at pinakasalan ulit. And then sabi ni Hosea sa susunod na verse, at sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Wow, grabe. Kung ako yon, maaaring sinabi ko, hindi ko kaya. Hindi naman kasi ako ang Diyos, tao lang ako. Pero kabaliktaran ang ginawa ni Hosea. Anong ibig sabihin ng pangalan ni Hosea? Ang ibig sabihin ay salvation. Ang pangalan naman ni Gomer, ang ibig sabihin ay completion. Sinong nire-represent ni Hosea? Ang Diyos. Sino naman ang nire-represent ni Gomer? Ako, kaibigan, at ikaw. Bakit? Kasi tayo ay makasalanan. Kaya maaaring ikaw ay nakakalimot, lumalayo, mas nagiging abala ka sa mga bagay na mas importante sa iyo kaysa sa Diyos. Ay tandaan mo ito, na hindi siya tumitigil sa pag-abot sa iyo. The fact na napanood mo ito, ay hindi ito aksidente. Tinatawag ka niya pabalik sa Kanya. Binili ka na niya. 2 beses kang naging Kanya. Una, nilikha ka niya. Pangalawa, ay binayaran niya sa krus ang lahat mong kasalanan. Kaya kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ay ikaw ay ibinilang niya bilang kanyang anak. Kaya kaibigan, ano ulit ang ibig sabihin ng Gomer? Completion. Ang ibig sabihin, ikaw at ako ay kumpleto na sa pamamagitan ng ating Hosea. Sino yung ating Hosea? Ang Panginoong Hesus. Kaibigan, huwag mo hanapin ang kasiyahan, ang kaligayahan, ang completion mo sa ibang bagay dahil kumpleto ka na kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Hindi ka makakatagpo ng satisfaction at fulfillment sa buhay kung hindi ka bumabalik sa iyong Hosea na patuloy na lumalapit sa iyo at nag-aantay na bumalik ka sa Kanya. May isang mahirap na pamilya ang nagsasaka sa liblib na lugar. Isang araw ng Pasko ay merong nagregalo sa kanila ng salamin. Alam mo yung teenager na anak na lalaki, nakita niya for the first time yung kanyang sarili sa salamin. Sabi niya sa kanyang nanay, "Nay, tignan mo kung gaano ako kapangit. Tignan mo yung itsura ko. Paano mo nakuhang mahalin ako? Ang dumi-dumi ko at ang pangit-pangit ko." Alam mo yung nanay, niyakap siya at lumuluha. Sabi sa kanya, "Mahal na mahal kita anak dahil akin ka." Kaibigan, ito yung katotohanan na hindi mahalaga kung sino ka. Kung hindi, ang mas mahalaga ay kung sino ang may-ari sa'yo. Kaya nga ito yung sikreto ng dignity natin, ng worth natin as a person. Ang value mo ay hindi sa kung anong meron ka na material na bagay, o posisyon, o kasikatan. Wala dyan ang value mo. Ang value mo ay kung sino ang may-ari sa'yo. Ang may-ari sa'yo ay ang Diyos na tumubos sa iyong kasalanan. At tandaan mo ito, na ito ay naging posible lang dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, God's love is personal. Sabi niya, mamahalin kita dahil sa akin ka. May nagsabi, love is not a religion. Love is a person. Love is Jesus.